Kumusta mga kaibigan? Ito ay ang Filipino Chill Recap, at ngayon pag-uusapan natin ang action thriller movie film na tinatawag na Run Hide Fight. Maghanda na para sa mga spoilers na darating. Si Zuhal, ang ating bida, ay isang dalagita na nagdadalamati sa pagkawala ng kanyang ina. Pakiramdam niya ay nakikita pa rin niya ito at nakakapag-usap sila. Dahil dito, naging emosyonal siyang sarado at lumayo ang loob niya sa kanyang ama na si Todd, kahit napilit siyang kinakausap nito sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya kung paano mangaso. Sa isa sa kanilang pangangaso, tinuruan siya ni Todd ng isang mahalagang aral: kailangang harapin ang anumang hindi natatapos na bagay. Sinunod ito ni Zo, kaya nang hindi napatay ng kanyang bala ang isang osa, tinapos niya ito gamit ang isang bato upang hindi na ito mahirapan. Pagkauwi nila mula sa pangangaso, iminungkahi ni Todd na muling magpatingin si Zo sa isang therapist dahil napapansin niyang lumalayo ito sa lahat ng mahalaga sa kanya. Nagalit si Zo sa sinabi ng kanyang ama, at nauwi ito sa isang pagtatalo na halatang hindi na bago sa kanila. Sa gitna ng pagtatalo, dumating ang matalik niyang kaibigan na si Louis Washington para sunduin siya sa sasakyan nito. Sa daan papunta sa paaralan, nang asar sila ng ilang bully sa ibang sasakyan at napansin nilang may inilalagay ang kaklase nilang si Chris Jelic sa gitna ng isang bukas na parang. Pinaniniwalaan nilang isa lang itong kalokohan kaya hindi nila ito pinansin. Sa eskwelahan, gustong yayain ni Louis si Zo sa prom, pero hindi interesado si Zo sa ideya. Pakiramdam ni Louis ay inilalayo rin siya ni Zo, katulad ng ginagawa nito sa kanyang ama, kaya nagkaroon sila ng tensyon. Nang hindi sinasadya ni Louis na matapunan ng inumin si Zo, nagtungo siya sa banyo para maglinis. Doon, nakita niyang may inaayos si Anna Jelic sa mga panel ng kisame. Bigla na lang lumabas ng banyo si Anna, kaya sinamantala ni Zo ang pagkakataon para silipin kung ano ang ginagawa nito. Pero wala siyang nakita sa likod ng mga panel. Maya-maya, sunod-sunod na sumabog ang ilang pampasabog sa iba't ibang bahagi ng bayan, maliban sa isang bomba na inilagay ni Kip Quaid sa front office ng paaralan. Dahil dito, nagkagulo ang mga kalsada at naging abala ang mga pulis at bombero sa pag-apula ng mga sunog sa iba't ibang lugar. Biglang may sumalpok na van sa cafeteria ng paaralan, at mula rito lumabas ang dalawang armadong estudyante, si Tristan Voy, ang pinuno, at si Chris Jelic. Ilang sandali lang, sumama na rin sa kanila sina Kip Quaid at Anna Jelic, kapwa may dalang baril. Matapos barilin ang ilang estudyante, inutusan ni Tristan ang lahat na gamitin ang kanilang cellphone para ipaalam sa kanilang mga magulang ang sitwasyon. Nag-iwan ng voicemail si Louis sa kanyang ina, sinasabing wala siyang pinagsisisihan. Samantala, isang sugatang estudyante ang pumasok sa banyo at namatay sa harapan ni Zo, kaya nalaman niya ang nangyayari. Sinubukan niyang makatakas sa pamamagitan ng pag-akyat sa kisame ng banyo, pero nahulog siya at diretsyong bumagsak sa kusina ng paaralan. Nakarinig ng ingay ang mga salarin kaya agad silang pumunta upang tingnan ito. Habang nagtatago si Zo, nadiskubre niyang may isang chef ding nagtatago roon. Nang dumating si Chris, tinangka ng chef na lumapit at kausapin siya, pero binaril ito ni Chris. Nang umalis si Chris, ginamit ni Zo ang likurang pinto para makatakas. Samantala, matapos makontak ng mga estudyante ang kanilang mga magulang, hiniram ni Tristan ang isang telepono at tinawagan ang front office ng paaralan para ipaalam ang nangyayari. Inutusan niya ang lahat ng estudyante na mag-livestream gamit ang kanilang mga cellphone at binalaan ang mga video hosting sites na huwag hadlangan ang kanilang broadcast, kundi mapipilitin siyang bumaril ng tao. Ayon sa kanya, kailangan nilang tiyakin ang mga detalye bago sila magpatupad ng lockdown. Dumating ang principal at security officer ng paaralan sa cafeteria para kumpirmahin ang sinasabi ni Tristan. Sinubukan ng principal na pakalmayan siya at humingi ng tawad sa hindi pakikinig sa kanya noon, pero hindi ito pinakinggan ni Chris at agad niya itong binaril. Nakaligtas naman ang gwardya. Napansin ni Tristan na ang live stream ni Louis sa social media page ng paaralan ang may pinakamaraming nanonood, kaya inutusan niya ang lahat na patayin ang kanilang mga recording. Inatasan ang mga bihag na harangan ang butas sa dingding na ginawa ng van, at si Louis naman ang pinagawang tagasunod at taga-dokumento ng lahat ng nangyayari. Nais sanang tumakas ni Zo, pero bumalik siya ng makarinig ng mga tunog.
Nang masabihan niya ang ilang estudyante tungkol sa panganib, agad silang tumakas palabas ng paaralan, maliban kay Cora, kaibigan ni Zoe, na nagpa siyang tulungan siyang babalaan pa ang ibang mga klase. Subalit, nang sinubukan nilang paalalahanan ang isang guro, hindi sila pinaniwalaan nito at isinara lang ang bintana, iniisip na isang kalokohan lang ito. Dahil dito, binasag ni Zoe ang isa pang bintana para subukan sa ibang klase. Sa pagkakataong ito, narinig sila, at nang i-activate ni Zoe ang fire alarm, agad lumabas sa bintana ang buong klase. Gayunpaman, agad na pumunta si Anna sa electrical room upang patayin ang kuryente at i-disable ang alarm, kaya hindi ito naging epektibo. Nang ipatawag ng front office ang lockdown, sumabog ang pampasabog na unang iniwan ni Kip. Sa wakas, dumating ang mga pulis at sinimulang i-cordon ng sheriff na si Tarsi ang lugar. Kahit hindi na live-streamed, may mga nagre-record pa rin mula sa labas. Naiinis si Tristan at ipinaliwanag niya sa camera na ang publiko mismo, hindi mga mamamahayag, ang dapat makakita ng nangyayari. Samantala, patuloy na naghahanap si Zoe ng mga silid-aralan na maaaring babalaan, pero natagpuan siya ni Anna at agad siyang pinaputukan. Tinamaan si Zoe ng isang bala pero nakatakas siya at nagtago sa isang silid na puno ng mga lobo. Doon, sinugod niya ng palihim si Anna. Naglaban sila para sa baril, hanggang sa mabaril ni Zoe si Anna sa ulo. Dumiretso si Tristan sa Spanish classroom para dalhin ang mga estudyante patungo sa cafeteria, habang patuloy na nagre-record si Luis. Sinubukan ng guro na makiusap kay Tristan, pero pinilit siya nitong habarin ang kanyang pangitaas, kung hindi ay babarilan niya ang isang estudyante. Nang handa na siyang gawin ang masama niyang balak, biglang inagaw ni Luis ang kanyang atensyon sa pamamagitan ng pagsasabing may mga tanong ang viewers. Gusto ni Tristan ng atensyon, kaya pumayag siyang sagutin ito. Ibinunyag niyang umabot ng 14 na buwan ang pagpaplano niya, kabilang ang pagbili ng mga armas at pag-aaral ng istruktura ng gusali, upang maisakatuparan ang kanyang plano. Sinubukan ng mga pulis na makipag-usap sa mga magulang ni Tristan, pero nang marating nila ang bahay nito, natagpuan nilang patay na ang kanyang ina sa sofa. Samantala, nang marinig ng ama ni Zoe ang balita tungkol sa mga aktibong salarin sa paaralan, agad niyang kinuha ang kanyang mga baril at nagtungo sa eskwelahan. Sa cafeteria, habang kausap ni Chris ang mga boses sa kanyang isipan, napanood niya sa balita na dumating na ang mga pulis. Dahil dito, agad siyang pumunta sa butas sa dingding at binaril ang mga ito. Narinig ni Tristan ang mga putok ng baril kaya nagpasya siyang bumalik sa cafeteria, bitbit ang buong klase mula sa Spanish classroom. Habang naglalakad si Zoe sa hallway, napansin niyang lumayo si Kip sa grupo. Lumabas siya sa harapan nito para makuha ang kanyang atensyon at akitin siyang sundan siya. Dinala niya ito sa isang madulas na sahig, kaya nadulas si Kip, at agad niyang inubos ang laman ng isang fire extinguisher sa mukha nito. Kinaladkad niya ito papunta sa auditorium at iginapos sa isang upuan. Sinabi ni Kip kay Zoe na ginagawa niya ito dahil sa matagal na siyang binubuli mula noong middle school. Pero para kay Zoe, hindi ito sapat na dahilan para pumatay ng mga inosenteng tao. Kinuha niya ang shotgun ni Kip at nagpatuloy sa paghahanap ng iba pang mga estudyante at guro na maaaring matulungan. Tinawagan ni Zoe si Cora, na agad namang pinahiram ang kanyang cellphone kay Sheriff Tarsi upang makapagtulungan sila sa isang plano para mailigtas ang mga estudyante. Bago tawagan ang telepono ni Tristan, inutusan ni Tarsi ang mga mamamahayag na itoon ang kanilang coverage sa kanya imbes sa paaralan. Habang ligtas na inaakay ni Zoe ang maraming estudyante papunta sa exit, inaliw ni Tarsi si Tristan sa pamamagitan ng pakikipag-usap. Ngunit nang makita ni Tristan sa balita ang pagligtas ni Zoe sa mga estudyante, agad niyang natuklasan ang panlilinlang. Matapos ibaba ang tawag kay Tarsi, tinawagan niya ang kanyang mga kasamahan. Nang sagutin ni Zoe ang tawag gamit ang cellphone ni Anna, nagbanta si Tristan na magsisimula siyang bumaril ng mga estudyante kung hindi siya magpakita. Bilang patunay, agad niyang pinatay ang isang mag-aaral. Samantala, labis nang nagsisisi si Kip sa kanyang ginawa at nais na lamang mamatay. Dahil dito, pinuntahan siya ni Zoe sa teatro at pinalaya matapos ipangakong pupunta siya roon.
Ibinigay pa niya kay Kip ang shotgun, hinihikayat siyang lumaban at ipakita na siya ang may kontrol sa kanyang kapalaran. Pagdating ni Zoe sa cafeteria, sinimulang tanungin siya ni Tristan para sa live stream. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, lihim na nakapasok si Todd sa paaralan at inihanda ang kanyang baril upang tulungan ang anak niya. Samantala, nag-aapoy sa galit si Chris at nais patayin si Zoe dahil siya ang pumatay kay Anna. Pero hindi ito pinayagan ni Tristan, dahil para sa kanya, dapat mangyari ang lahat sa tamang oras. Bigla namang sumingit si Kip, ininsulto si Tristan at Chris, at agad na pinaputukan si Tristan, tinamaan ito sa balikat. Dahil dito, agad siyang pinatay ni Chris. Sa gitna ng kaguluhan, nasugatan si Louis. Samantala, nagawang gamitin ni Zoe at Louis ang pagkakataon upang makatakas. Dali-dali silang nagtago sa Spanish classroom, kung saan inalagaan ni Zoe ang sugat ni Louis. Dito, inamin nila ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Bago siya umalis, binalaan ni Louis si Zoe na may mga pampasabog na nakatago sa loob ng van. Dahil dito, lumabas si Zoe upang tingnan ito, dahilan upang matuntan siyang muli ni Chris at habulin. Pagpasok ni Zoe sa science classroom, agad niyang binuksan ang lahat ng burners upang magliyab ito. Ngunit kahit na may apoy na, nagawa pa rin siyang mahuli ni Chris. Nang handa na siyang patayin nito, biglang pinaputukan siya ni Todd mula sa labas ng gusali. Dahil sa putok ng baril, dumagsa ang mga pulis at agad nilang inaresto si Todd. Walang nagawa si Zoe kundi panoorin itong dinadala ng mga pulis. Bago bumalik sa cafeteria, dinampot ni Zoe ang baril ni Chris at pinulot ang cellphone ni Louis sa sahig. Tumigil si Tristan sa pakikipag-usap nang matanggap niya ang larawan ng bangkay ni Chris mula kay Zoe. Labis itong nagalit nang makita niyang si Zoe na ang kumukuha ng atensyon sa live stream, ipinapahayag na ang mundo ay mas maaalala siya kaysa kay Tristan. Nang mapansin niyang umaalis ang mga salarin, sinamantala ni Zoe ang pagkakataon upang pumasok at utusan ang mga bihag na agad na tumakas. Samantala, kinuha ni Tristan ang isa sa mga bomba mula sa van at iniabot ito sa isang estudyanteng hawak niya habang palabas ng cafeteria. Samantala, ginamit ni Zoe ang sandaling iyon upang ilagay ang van sa reverse gear. Inilagay ang baril ni Chris sa gas pedal upang mapabilis ang paggalaw nito palabas ng eskwelahan, hanggang sa sumabog ito sa parking lot. Habang hinahanap si Tristan, biglang dumating ang SWAT team at hindi sinasadyang inaresto si Zoe. Natagpuan naman nila ang katawan ni Tristan sa isang silid na sumabog, kaya abala ang mga pulis sa pag-aasikaso roon. Samantala, nakita ni Zoe ang kanyang ina sa isang pangitain, nagsabi ito ng, "Mahal kita," bago tuluyang magpaalam. Hindi napigilan ni Zoe ang mapaiyak ng husto. Matapos iyon, nilapitan siya ni Sheriff Tarsi, pinalaya siya, kinamayan, at humingi ng paumanhin sa maling pag-aresto sa kanya. Pinuri rin siya sa kanyang kabayanihan. Humiling si Zoe na makausap ang kanyang ama. Kahit nakakulong ito sa loob ng police car, nagkaroon sila ng makahulugang pag-uusap. Matapos tiyakin na ligtas si Louis, napansin ni Zoe na palihim na umaalis si Tristan mula sa paaralan. Napagtanto niyang peke lamang ang kanyang kamatayan, nagbihis siya gaya ng ibang estudyante upang palabasin na siya ang sunog na bangkay na natagpuan ng mga pulis. Agad kinuha ni Zoe ang baril ng kanyang ama at sinundan siya papunta sa kagubatan. Nakita niyang may tinatanggal si Tristan mula sa isang kahon sa ilalim ng isang tulay, isang passport at pera na itinago niya bilang bahagi ng kanyang plano. Nang walang pag-aalinlangan, binaril siya ni Zoe mula sa malayo. Ngunit hindi sapat ang tama ng bala upang mapatay siya agad. Nilapitan siya ni Zoe, dinampot ang isang malaking bato, tulad ng ginawa niya sa simula ng pelikula, at handa na sanang tapusin siya. Pero sa huli, ibinagsak niya lamang ang bato sa ilog. Dahil para kay Zoe, hindi niya siya bibigyan ng maagang kamatayan. Hindi tulad ng isang hayop, si Tristan ay nararapat na magdusa. Pinabayaan niya itong duguan at naghihingalo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.